Shabbat Shalom! Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking pong pagbati sa lahat ng ating taga-subaybay at mga tumatangkilik sa ating daily devotional. Ngayon po ay Sabado at December 19, 2020. Ngayon din po ay araw ng ating fasting sa buong Jesus the Living Gospel Denomination. At kung may mga gustong sumama po sa fasting ngayon, whole day lamang po ito. Magsisimula ngayong umaga hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Nagpapasalamat tayo uli sa binigay ng Diyos na grasya sa atin upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang dakilang salita. Alam po natin lahat na sa mga panahong ito, kailangan natin ang salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng panibagong pagsigla, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa. Ang salita ng Diyos lamang po ang kailangan natin ngayon. Alam ko po na ang ating araw-araw na devotional, except Sunday, ay nagsisilbing pagpapala po sa marami sa atin, kung hindi man sa lahat sa atin. Kaya kung marapatin po ninyo na akin pong sinasuggest ngayon, na kung pindutin nyo lamang po yung share button sa inyo pong Facebook ngayon, ay mapapakinabangan ng maraming tao ang mga parehong espiritual na mga biyayang tinatanggap ninyo ay maaari ding tanggapin ng mga kaibigan, kakilala, kaklase, katrabaho, kaopisina, at maging ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po at 6 na araw na lang, Pasko na. At siyempre kakaiba po itong Pasko natin ngayon sapagkat napakaraming mga restrictions dahil na rin sa hindi pa nalulutas na problema ng global pandemic ng COVID-19. Ito po si Pastor Rene at ako po ang magdadala ng mensahe ng Diyos sa oras na ito, pero bago po natin simulan, tayo po ay manalangin, kaya inaanyayahan ko pong bawat sa inyo na samahan ako sa pananalangin. Let us pray. We honor you, we glorify you. We thank you, our faithful God, our loving God. Diyos na mapagmahal, Diyos na tapat, Diyos na di nagkukulang. Ikaw ay kasama namin sa aming pag-aaral na ito. Hinihingi namin uli ang katalinuhan, ang kaisipan ni Kristo ay sumaamin upang lahat ng nais mong iparating sa amin ay amin pong maunawaan upang ang lahat din ng ito ay magsisilbing espiritual na pagpapala sa amin. Patuloy po akong nananalangin na inyo pong ibuhos ang masaganang pagpapala sa mga kapatid ko, sa mga sumusubaybay nitong aming daily devotional. Salamat po, pagpalain mong lahat ng ito at gamitin mo ang iyong lingkod. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Purihin ang kanyang pangalan. Ang ating pong topic ngayon ay Only God can meet all our needs. Only God can meet all our needs. Hindi po tao ang pwedeng katagpuin ang lahat ng ating pangangailangan, hindi ng sino man. Kaya nga po, in-emphasize natin yung only God. Tanging ang Diyos lang ang may kakayanan na katagpuin ang ating mga pangangailangan.
Meron ka bang pangangailangan ngayon, kapatid? Katulad ko, meron din akong pangangailangan. Pero ang nakakasiguro tayo rito ay meron tayong Diyos na hindi siya mahihirapan upang katagpuin ang bawat pangangailangan natin, gaano man kaliit at gaano man kalaki ang ating pangangailangan, kayang-kaya ng ating Diyos yan. Amen? Praise His name. So nais nating basahin ang isang verse na iuugnay natin ngayon sa ating topic. At ito ay nasa James chapter 4 verse 7 o verse 2. Ito po ang sabi ng James chapter 4 verse 2. You do not have what you want because you don't ask God for it. James 4:2 in the New Living Translation. Pakaliwanag po ang sinasabi, hindi natin natatanggap ang ating mga pangangailangan sapagkat hindi naman natin ito hinihingi sa Diyos. So, specific po na kung may pangangailangan tayo, ay hingin natin sa Diyos. At ang Diyos ay may kapangyarihan, may kakayanan na idulot, ibigay ang ating mga pangangailangan, ang ating mga hinihingi. One of the biggest causes of quarreling in our family, with our friends, quarreling at your work. So, family, friends, work, is that we expect people to feel the needs in our life that only God can fulfill. Ang malimit pong nagiging kaso, kaya meron pong mga away-away sa pamilya, away sa magkaibigan, away-away sa trabaho, sapagkat tayo ay nag-e-expect, umaasa sa tao na sila ang pupuno sa mga pangangailangan natin sa buhay, samantalang Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyan. So nag-e-expect tayo sa mga tao na punuan nila yung pangangailangan natin, samantalang alam naman din natin na ang tao ay may limitado lang din na kakayanang magbigay. Na hindi kaya ng tao na i-fulfill ang lahat ng ating mga pangangailangan. And this is often most obvious in marriage, but it's true in every relationship. Hindi lamang ito maliwanag na problema sa isang pagsasama bilang mag-asawa, kundi ito ay totoo rin sa lahat ng uri ng pakikipagrelasyon. We find people we can trust and who know us well. Di po ba? Hahanap tayo ng mga taong pwede natin pagkatiwalaan, na kilalang kilala natin o kilalang kilala tayo, and then we start looking to them to keep us emotionally and spiritually fulfilled. Pag nahanap na natin yung taong pwedeng mapagkatiwalaan at kilala na natin at kilala na rin tayo, nagsisimula na tayong hanapin sa kanila na kailangan maibigay nila ang mga emosyonal at mga espiritual na pangangailangan natin. Kaya tayo po nag-e-end na disappointed, discouraged, sapagkat itong mga taong gaano man sila kagaling, gaano man sila kayaman,
gaano man ang kakayanan nilang pwedeng gawin ang mga bagay-bagay, dahil tao po sila, ay meron po lagi silang limitasyon. Maari sa isang banda mapupunuan nilang ating emosyonal na pangangailangan, maaring sa isang banda mapupunuan nila ang mga spiritual nating pangangailangan, pero pag pinag-usapan na yung lahat ng emosyonal, lahat ng spiritual, lahat ng pinansyal, lahat ng material na pangangailangan natin, hindi na nila kayang ibigay lahat yan. Maaring ibang bahagi lamang o ilang bahagi lamang ng mga pangangailangan natin ang kaya nilang i-fulfill, pero pag inasahan na natin na lahat ng pangangailangan natin iaasa natin sa kanila at nag-e-expect tayong kaya nilang ibigay lahat, magtatapos po tayong malungkot lang, magtatapos tayong na-discourage lang, na-disappoint lang, sapagkat limitado po sila, limitado po tayo, at hindi natin kayang ibigay lahat. Only God can meet all our needs. Amen? Diyos lamang po ang pwedeng makatagpo sa lahat ng ating mga pangangailangan. So it's common for people to get married and think their spouse should and will meet all their needs. Ang tao po ay gusto nilang mag-settle down, mag-asawa, dahil sa kaisipan na kapag meron na silang asawa, meron na silang partner sa buhay, ay maipagkakaloob na lahat ang mga pangangailangan natin. After all, tama naman po, we complete each other. Sabi nga, no? Kapag meron na tayong partner, meron tayong spouse, we complete its other, ano? We complete its other, right? But that's just unrealistic. Not only unrealistic, but unfair. And only setting us up to what I call it massive frustration. Sapagkat kanina ko pa po sinasabi na hindi kayang ipagkaloob ng sino man ang lahat, ito tinutukoy natin lahat ng pangangailangan natin. Kaya pag inasa na natin na kaya tayo nagkaroon ng asawa ay para maibigay, makatagpo ang lahat ng ating pangangailangan, kaya tayo may trabaho para kumita tayo, para yung kita natin ay maibibigay na lahat ang ating pangangailangan, kaya tayo nakikipagkaibigan, dahil umaasa tayong sila ay pupuno sa lahat ng ating pangangailangan. And at the end of the day, ating maiintindihan na hindi nila kayang ibigay lahat. So, yan po ay unrealistic, unfair, at sineset up lang natin ang sarili natin sa isang mas matinding frustration sa buhay. Bakit po? Your spouse is not God. Your best friend is not God. Amen? Your co-workers are not God. None of them know you like God does. Hindi ang asawa, hindi ang kaibigan o kahit best friend pa yan, hindi ang mga katrabaho dahil hindi sila Diyos. At hindi nila alam kung ano ang pangangailangan natin katulad ng ang Diyos alam niya lahat ang ating mga pangangailangan. So none of them know us like God does. Amen? None of them can provide for us like He can. They are
broken human beings just like you and just like me. Ay pag umasa tayo sa kanila, sabi ko nga, magtatapos tayo na na-disappoint lang tayo sa buhay sapagkat walang sino man, asawa man, kaibigan, trabaho man yan, hindi nila kayang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. So itong pag-aaral natin sa umagang ito ay pwede nating sabihing panahon na para baguhin natin ang ating mga expectations upang ang mga frustrations natin ay hindi magdadala sa mas marami pang conflict, di pagkakaunawaan at mga away-away sa mga relasyon. Kaya pa nagkakaroon ng maraming conflict, ng maraming quarrels sa mga relasyon sapagkat we expect too much from other person. Samantalang bilang mga anak ng Diyos, dapat maunawaan natin na huwag tayong mag-expect ng ang lahat ng kailangan natin ay ma-provide ng sino man. Dahil Diyos lamang po ang makagagawa niyan. So, magkaroon tayo ng change ng channel. Magkaroon tayo ng change ng expectations. So, our frustration doesn't lead to more conflict, doesn't lead to more quarreling in our relationships. Hallelujah. So that, ano po ang dapat gawin? What should you do instead of looking to someone else to fulfill every emotional, every spiritual, every physical need you have? Ano po ang binasa natin kanina? You should pray about it. You should ask about it. Amen? Para hindi tayo maghanap kung saan-saan kasi ng mga pwedeng pumuno, makatagpo sa ating mga pangangailangan o mag-fulfill sa ating mga emotional, spiritual, physical needs natin. Ang sinabi po sa James 4:2, yung opening verse natin kanina, at nais kong ibalik yung verse natin. Ang sabi po, you don't have what you want because you don't ask God for it. James 4:2. Sige po, isa pa po nating basahin. You don't have what you want because you don't ask God for it. You don't ask God. Talagang sa Diyos nating hingin. You don't ask God for it. Kaya hindi napapasa iyo ang lahat ng gusto mo sapagkat hindi mo hinihingi sa Diyos ang mga ito. So very specific po nang sinasabi po, hingin natin sa Diyos ang mga ito. Sa Diyos natin hingin ang mga pangangailangan natin. So, when you expect other people to meet your needs instead of God, it only leads to frustration. Isa po sa mga bagay na dapat nating laging maalala na kapag tayo ay nag-expect sa mga tao para katagpuin ang lahat ng pangangailangan, sa halip na sa Diyos natin, hingin ito. Ito ay nagdadala lang sa panahon na tayo ay mafo-frustrate lamang, madi-disappoint lamang, madi-discourage lamang. Kasi akala ko siya na yung makakatagpo, makaka-fulfill
ng lahat ng aking pangangailangan. Limitado rin yan. Tao yan eh. Diyos lamang po ang unlimited. Diyos lamang po ang makagagawa ng mga imposible na maging posible. Kaya pag sa tao natin hinanap yan, tiyak po na tayo ay sa huli ma-frustrate lamang. And yung mga frustrations natin ay nagdadala na sa mas mabibigat na problema sapagkat yan na ang simula ng di pagkakaunawaan, yan na ang simula ng mga sigalot, yan na ang simula ng mga problemang kinahaharap sa buhay natin. And if we are not praying, and if we are not asking God to provide for our needs, then we are going to spend more time quarreling. Kaya para maiwasan ang di pagkakaunawaan, para maiwasan ang mga sigalot sa pamilya, sigalot sa pakikipagrelasyon natin sa ibang tao, para hindi ito humantong sa lagi na lang away dahil hindi nakakatagpo na mimit ng ating mga partners ang ating mga pangangailangan, magsimula na tayong hingin kasi sa Diyos ang mga pangangailangan natin. Because you don't ask God for it. So if you're praying about it, you are fighting over it. So it's high time na maunawaan natin ito, makapagsimula na tayong manalangin uli, babalik tayo sa Diyos, at alam na natin ang focus ng prayers natin, huwag sa tao hanapin na sila ang may kakayanang pumuno sa mga pangangailangan natin sapagkat hindi nila kayang gawin yun. You don't have because you haven't asked God for it. Di po ba yun ang laman po? You don't have because you haven't asked God for it. Hindi napapa sa iyo dahil hindi mo hinihingi sa Diyos ang mga bagay na ito. Yan po ang nais nating iparating. Only God can meet all our needs. Tanging Diyos lang po ang may kakayanang katagpuin ang pangangailangan mo, kapatid. Huwag mong iasa kanino man yan. Huwag mong iasa sa tao. Huwag mong iasa sa iyong asawa. Huwag mong iasa sa iyong kaibigan. Huwag mong iasa sa iyong trabaho. Hindi nila kayang punuan ang lahat ng pangangailangan mo para hindi ka ma-frustrate. Magsimula ka ng i-present sa Diyos ang iyong mga pangangailangan. Amen. Purihin ang Diyos. At ngayon po, meron tayong panalangin sa Diyos. Sabihin natin, Heavenly Father, if I have a need, I don't look first to my spouse or my friend to fill it. I go to you first. You already know what I need, and you are ready to give it to me. I just have to ask. Thank you, Lord. Amen and amen. Yan po ang laman ng ating panalangin. Ama sa langit, kapag meron akong pangangailangan, hindi na ako pupunta una sa aking partner, sa aking kaibigan, kundi sa iyo ko hingin ang lahat ng aking pangangailangan sapagkat ikaw lang ang may kakayanang magbigay at handang-handa kang katagpuin ang aking mga pangangailangan. Amen. Yes, Lord, alam po namin ang prayers namin ay inyong pinakinggan. At salamat sa pagtuturo mo. Nakita namin ang katotohanan, hindi nga po dapat tao ang pagkatiwalaan o asahan sa mga pangangailangan namin,
kundi kayo lang po aming Diyos, sapagkat kayo lang naman ang may kakayanan na nakatagpuin ang lahat ng pangangailangan namin. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat sa amin, palakasin mo kami. Salamat po ng maraming marami sa pangalan mo Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. So ngayon po, ang inyong lingkod ay pangsamantalang magpapaalam. At magkikita-kita tayo mamayang 1:00 ng hapon sa ating Hope Hour. At enjoy this day of prayer and fasting. Kung kayo po ay makakapag-join in preparation din para sa Foundation Day, 17th Foundation Day ng JLG Philippines. Ito po si Pastor Rene Alog. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Nag-iiwan ako ng pag-ibig at kagalakan ng Panginoon. God bless us all and Shabbat Shalom!